Ano nga ba ang gagawin mo sa pagpapatakbo ng salon business kung hindi ka naman marunong sa mga services? Yo, what's up? Good morning mga salon owners. Kumusta kayo dyan? Ngayong araw na to ay meron tayong sasaguting isa namang katanungan sa ating follower o kasama natin sa grupo Salon Business Owners PH. Pasok ang gusto nyong matuto sa pagpapatakbo ng salon business. Yan. At sa mga hindi nakakilala sa akin, mga baguhan dito sa ating Facebook page, di ba? Ako nga pala si Jeff Cinco, isang salon owner na hindi marunong sa serbisyo. Sa services ng salon. Wala akong alam dyan, wala akong idea dyan. Pero yung asawa ko ang mabangis niyan, ang magaling dyan. So ngayon meron tayong sasaguting katanungan sa ating nagchat-chatin follower. Sir, basahin ko lang, medyo mahaba. Sir, tanong ko lang po, bago lang po kami owner ng salon. Pinagpatuloy lang po namin na iwan ng mama ng asawa ko. Misis ko medyo marunong siya sa services, pero hindi siya gumagawa. Need ko po ba mag-aral para matuto sa mga services? Pa-advise, sir. Salamat po. Medyo mahaba yung katanungan ni sir, Si sir pala, sir to kasi yung misis niya yung marunong sa salon services. Ngayon, ito yung nakikita kong formula o nagkalapagan na to ng formula, Ito yung nakikita kong sariling structures, personal na structure. Ganito ang setup niyan. Kwento ko na lang sa inyo yung salon namin, ang Zell Salon, pangmalakas ang salon ng Mindanao. Meron ng 4 na branch at syempre mag-anniversary ngayong November 28. Kwento ko lang ang formula na nakikita ko. Ganito ang mangyayari diyan. Kadalasan sa mga nag-start ng salon, kadalasan, unang-una yung babae marunong sa services or yung lalaki marunong sa services. Dalawa lang, isa lang yan, dalawa pala. Pero services ito nakapokus kadalasan yung babae marunong sa services, marunong maggupit, marunong magkulay. Dati siyang nagtrabaho ng salon, dati siyang nagtatrabaho sa barbershop, dati siyang pumapasok sa isang massage. Mga ganyan yung nangyayari sa services. Ngayon, ito ang ginagawa ng kapartner, ng asawa na kadalasang sa palagay ko mali, sa structure ko mali, sa paningin ko mali, sa formula ko mali. Diyan sa parting yan, yung asawa mo marunong na dyan. Okay, marunong na sa services. Ito kasi yung mga nakakaligtaan ng mga owner, dito sila nagkamali. Marunong na yung asawa. Ngayon, ang ginagawa ng babaeng owner, yung asawa, yung lalaki, tinuruan niya sa services. Tinuruan niya. Sa pagkakaalam ko, bago ka gumaling sa salon business, sa salon industry, yung usapang magaling na hindi yung marunong, magkaiba yon. Bago ka gumaling, iaabutin ka ng mga 5 taon. Sa loob ng 5 taon na yan, hindi pa sigurado na napakabangis mo na yan. Depende sa kagalingan mo. Ngayon, kung tinuruan ka o nag-aral ka ng halimbawa pagriban o pagkulay, abutin ka ng 5 years, gaano ka raming taon ang sinayang nyo, dito kasi sa mga nagsisimulang negosyante, mga salon owner, ganito nila titingnan ang negosyo, ganito sila tumingin sa negosyo. Halimbawa, nag-start sila ng salon ngayon. Nag-start sila ng salon kasi, bakit? Marunong sila sa services. So yun na yun, nag-start na sila, nag-umpisa na. Ito ang problema, kasi hindi lumalaki ang isang salon kung hindi ka maging entrepreneur, kung hindi ka maging negosyante. So paano yun? Ang akala ng karamihan, ganito sila mag-isip. Kung marunong ka sa services na yan, marunong ka na magnegosyo, maling basihan. Maling basihan. Meron ako nabasang libro, ikwento ko lang sa inyo. Meron ako nabasang libro na ang author nito ay si Mike E. Gerber. Mike E.
Gerber. Basahin nyo tong librong to, napakaganda, no? Ano nga bang title yan? Hindi, ang libro na to ay tungkol sa mula sa pagiging technician, mapunta ka sa pagiging negosyante. Ano ba yung technician? Sa librong ito kasi, yung lalaki is parang barbero. Barbero siya. Ngayon, hindi niya alam na kung mag-start pala ng business, kailangan magiging negosyante. Ito yung nakakalimutan ng karamihan. Nakafocus lang sila doon sa magaling sila, na marunong sila sa services. Wala namang problema nun. Pero ang negosyo kasi, napakadaming parte. Napakadaming parte. Hindi lang isang parte yung tututukan mo. Nandyan yung operation. Ay, dyan yung operation, ito yung kung saan ka magaling. Diba? Saan ka marunong sa services. Yan yung isa, marketing. Kung nakatutok ka lang sa operation, wala kang marketing, hindi papasok yung sales. At kung wala yung sales, no, na napaka-importante sa lahat ng business, ano ipambabayad nyo dyan sa kuryente, sa renta nyo? Wala. O hinga nga, sarado yung business nyo. Diba? Tapos, meron pang napakadami. Accounting, bookkeeping. Diba? Tapos, delayed gratification. Napakadami pa. So, eto yung formula ko dyan. Sa mag-asawa, eto payo ko sa mag-asawa. Kasi ang pagnenegosyo, hindi mo to kayang mag-isa. Karamihan sa matagumpay na negosyante, iakala lang natin mag-isa lang sila, pero hindi naman natin alam kung sino yung nandun sa likuran sa parteng pagnenegosyo niya. Diba? Ito yung formula ko. Dito sa amin sa Cell Salon, yung asawa ko, yung nakatutok sa operation. Diyan siya magaling, diyan siya malupit, diyan siya the best. So siya yung nag-handle lahat ng gupit, ng riban, ng kulay, basta yung lahat ng operation sa kanya yan. Ang marketing, syempre, sa kanya rin yan. Hati-hati kasi yan. Hati-hati. Hindi mo pwedeng suluhin yan, mababaliw ka. So ngayon, ano yung mga ginagawa ko? Bali ako naman, nandun ako sa advertising. Di ba, may marketing, may advertising, may HR pa dito sa salon business. Ang hirap niyan, di ba? Ang hirap niyan. Yan yung isa sa pinaka mahirap na parte sa salon business, ang pag-handle ng tauhan. Bakit? Ako nga si Jeff Cinco, meron akong 9 years na experience sa pagpapatakbo ng salon business at dinaanan ko na yung mga problemang yan. So yan yung nakikita kong structure, formula. Una, kung sino yung marunong dyan, yun yung makatutok sa operation, no? Sa pagtakbo ng negosyo, sa araw-araw, di ba? Yan yung nakatutok. Paano magtamang kulay, paano mag-upgrade, mag-seminar, siya. Yung isang parte naman, halimbawa, yung asawa mo, ikaw sir, nakatutok ka sa ibang parte, sa ibang department. Sa sales ka ba? Sa marketing ka ba? O ikaw ba yung mag-manage ng masasakit na ulo na tauhan? At nga pala, no, na-topic ko yung libro na yon. Kung gusto nyo palang matuto kung anong libro yung sinabi ko, ang author ay si Mike E. Gerber, na siguradong kakapulutan ng aral ng mga nagsisimulang negosyante, ng salon owner, no? Barbershop ba yan, massage ba yan, o parlor, o beauty salon, no? So comment ka dito kung ano yan. Maraming nagsasabi, no, kung bakit daw ako nagkukwento ng ang istorya, nagsishare ng ganito, papasikat pa daw ako. Alam nyo, naniniwala kasi ako na tanging mga entrepreneur lang o negosyante lang ang kayang tumulong mabago ang bansang Pilipinas. At kailangan ko ng mga kasama na mga kapwa mabuting negosyante para maayos natin to. Kung hindi nyo napapansin, kung hindi nyo nakikita yung kabilang parte, napaka kawawa na yung Pilipinas, no? Palubog na, lala na sa korupsyon, lala na sa problema sa basta may mga ganyan, no? Napakadami ng problema. At kung hindi ka tutulong, no, ang masasabi ko sa iyo, isa ka sa mga masasabi nating makasariling tao dito sa mundo. Lapu-lapu ka na ba yun? Kasi kung iniisip mo lang yung pangsarili mo, hindi ka tutulong sa ating bansa, aantayin mo pa ba na
mas doble pa o triple pa ang mangyayari dito sa ating bansa, no? Ganito kalala, ganyan kalala kung hindi ka tutulong. Tulungan tayo mga salon owner, no? Mga mabubuting negosyante, mabubuting salon owner, dahil tayo ang tunay na pag-asa para maayos ang bansang Pilipinas. Galingan natin, palaki tayo ng negosyo natin at tumulong tayo maayos ang bansa ito. So yan lang, magandang morning, no? At kay sir na nagtanong, no? Yun yung mga tips o payo ko. At nga pala, sa gustong matuto sa pagpapalaki ng salon business, gusto nyong mag-share ng yung storya, tips, technique o idea, pasok kayo sa ating grupo Salon Business Owners PH. Tulungan tayo doon, walang siraan. Maging magkakampi tayo mga salon owners at lalabanan natin yung ating mga industriya na kinain, no? Na ginawang ukay-ukay ng karamihan ang salon industry, na ginawa yung pamigay na presyo. Solusyonan natin yan, at yung problema sa tauhan, problema sa mga staff, no, na masakit sa ulo, mga nakawan, mga matitigas ang ulo na akala mo kung sinong magagaling, susolusyonan natin yan. Sama-sama tayo, at naniniwala ko na walang salon owner na maluloko o mabubudol kung walang magpapaloko, 'di ba? Bye bye, galingan natin.